DBM nanlumo matapos ng tarang ikanta ni former Budget Secretary Amina Pangandaman. Mga pirma ni PBBM sa mga ninakaw na insertions kinumpirma mismo ng naturang former secretary. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila hindi nakaiwas si PBBM sa revelasyon ni former Budget Secretary Amina Pangandaman matapos niyang ilantad na lahat umano ng mga katiwaliang nangyayari sa mga maanomalyang budget sa bansa ay ugat ng kagustuhan ng Pangulo na hakutin ang mga perang pagmamayari ng taong bayan. Harap-harapang sinabi ni Pangandaman ang ginawang pagmamanipula ng Pangulo sa mga inilaang budget para lang tugisin lahat ng pera. Kung kaya't pinukaw ni Pangandaman ang taong bayan sa gitna ng pagkabilog ng mga patibong ng Pangulo. Narito ang naturang revelasyon. Bakit ang pahayag ni former Secretary Pangandaman ay lalong nagpapatibay na ang Pangulo ang may primary responsibility? By Attorney Arnedo Valera. Ang pahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman na lahat ng appropriations ordered by the President ay nasa NEP ay malinaw na layuning pabulaanan ang aligasyong may 100 bilyong insertion sa BICAM. Subalit kung babasahin ayon sa itinakda ng saligang batas at mga umiiral na batas sa budget, ang mismong paliwanag niya ay hindi depensa. Salip, ito mismo ang naglalagay ng direktang pananagutan sa Pangulo. Narito ang masusing paliwanag batay sa batas at jurisprudence. Ang NEP ay hindi dokumento ng DBM, ito ay dokumento ng Pangulo. Ayon sa Article 7, Section 17 ng 1987 Constitution, the President shall have control of all the executive departments, bureaus, and offices. Ayon sa Article 6, Section 22, ang NEP ay Pangulo ang naghahanda at nagsusumiti sa Kongreso. Hindi ito ordinaryong listahan ng proyekto, ito ay patakaran ng Pangulo, prioridad ng Pangulo at pinal na aprobadong gastusin na isusumiti sa Kongreso bilang President's Budget. Kaya't nang sabihin ni Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President, malinaw na, una, ang pinag-uusapang proyekto ay mula sa utos ng Pangulo. Pangalawa, ang DBM ay tagapagpatupad lamang. At pangatlo, ang NEP mismo ang pinagbumulan ng mga proyekto iniimbestigahan sa Senado. Hindi ito pang-absuelto, ito ay pag-amin ng pinagmulan. Doktrina ng Qualified Political Agency. Ang kilos ng kalihim ay kilos ng Pangulo. Mula pa sa klasikong kaso ng Villanueva Secretary of Interior, Curfew B Executive Secretary. Ipinahayag ng Korte Suprema na ang mga kalihim ay alter ego ng Pangulo. Ang kanilang akto ay akto ng Pangulo, maliban kung tahas ang piniwalang bisa. Sa depensa ni Pangandaman sa NEP at pag-angkin na ito ay ordered by the President, automatic na. Naikabit niya ang buong responsibilidad sa Pangulo. Kung tama ang NEP, kanya iyon. Kung mali, kanya pa rin iyon. Dahil ang batas ay hindi pumapayag na piliing aminin lamang ang mga akto kapag pabor at itanggi kapag may kontrobersya. Public Fiscal Law, ang budget ay responsibilidad ng Presidente, hindi ng BICAM. Nasa Book 6, Administrative Code of 1987, particular, Section 22, ang Pangulo ay nagbuo ng pambansang budget sa pamamagitan ng DBM. Section 38, may kapangyarihan ang Pangulo na baguhin o baliktarin ang akto ng kahit anong opisina sa executive. Kaya kung may proyekto sa NEP na sobra ang halaga, walang malinaw na feasibility o hindi dumaan sa standard evaluation, ang responsibilidad ay hindi unang pagbabagsak sa Kongreso at lalong hindi sa BICAM. Dahil maaaring magdagdag ang BICAM ng proyektong wala sa NEP, ang presumption ay nanggaling ito sa executive at inaprubahan ng Pangulo. Ang pahayag ni Pangandaman ay umaayon para sa testimonya ni Saldico at iba pa. Sa
Sa mga pagdinig sa Senado, sinabi ng mga testigo na ang pinagmulan ng mga proyekto ay mula sa itaas. Ito ang punto na hindi sinadya ay kinumpirma ni Pangandaman. Kung nasa NEP ang proyekto at ang NEP ay President's Budget, ang Pangulo ang nag-aproba nito bago pa man makarating sa BICAM. Sa ilalim ng Rule 130, Section 27, Rule of Evidence, ang ganitong pahayag ay maaari ituring na admission against interest. Doktrina ng kontrol, hindi maaring itanggi ng Pangulo ang budget na siya ang nagpirma. Ayon kay Lacson V. Perez, control includes the authority to alter, modify, nullify, or set aside the acts of subordinates. Ibig sabihin, may kakayahan ang Pangulo na tanggalin o baguhin ang anumang kahina-hinalang alokasyon sa NEP bago ito isumiti sa Kongreso at bago pa man magkaroon ng BICAM. Kaya't kung may anomalya sa NEP, ito ay hindi bureaucratic oversight. Ito ay presidential oversight. Ang pahayag ay hindi depensa kundi pagpapatibay ng pananagutan sa Pangulo. Sa kabuuan, ang NEP ay produkto ng executive. Ang DBM ay alter ego ng Pangulo. May doktrina ng kontrol na direktang nag-uugnay ng akto ng kalihim sa Pangulo. At ang mga proyektong pinagtatalunan na nasa NEP ay bago pa man umabot sa BICAM. Sumakatuwid, ang pangunahing pananagutan legal, politikal at moral ay hindi nakasalalay sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. at hindi sa kahit sinong ibang opisyal. Ang pahayag ni Pangandaman ay hindi nakapag-alis ng duda. Ito ay lalo pang naglatag na malinaw ang tuwirang batayan ng pananagutan. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso. Good afternoon, ladies and gentlemen. PCO Secretary Dave Gomez. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM.